Guys, magandang umaga po sa ating lahat at pinagpalang umaga po, pinagpalang araw po. Purihin po ang Panginoon sa buhay natin, sa kalakasan, spiritual, physical at sa pangailangan po natin. Nais ko lang po i-share sa bawat isa na wag po natin kalimutan tumawag sa Panginoon at lumapit sa Kanya sapagkat Siya po ang lahat sa atin. Siya pong nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Kapag po dumiskarte po tayo at iniwan po natin ang Lord, hindi po tayo magtatagumpay kahit ano pong gawin natin. Talo pa rin po tayo. Bakit po? Pag wala ang Lord, nandoon po si Satan. Ang kalikasan ni Satan, lulugihin ka pag nakawang ka, patayin ka. Pero si Jesus, dumating po, ay bibigyan ka ng marangyang buhay. Sabi ng John 10:10 po yan. Ang Satan ay pumunta rito sa daigdig na ito para pumatay, magwasak at magnakaw. Pero si Jesus dumating para ang tao ay bigyan niya ng buhay, marangyang buhay, buhay na walang hanggan. Maliwanag po yan. So ang sabi po ng isang verses lang po ang ipapaabot po sa inyo bilang mga kapatid sa Panginoon. Pagpalakas po sa ating pananampalataya na ang Diyos lang po ang pwedeng magbigay sa ating mga pangangailangan. Sabi po ng Psalms 23:1, ang sabi po, si Yahweh ang aking pastol, hindi po ako nagkukulang. Sabing ganon. Ibig sabihin, yung salitang hindi nagkukulang, wala kahit isang kulang. Lahat provider ni Jesus. Yun nga lang, mayroon po siyang condition. Sabi niya, pag inunan nyo ako, ibibigay ko lahat yung kailangan nyo. Ano mo ba ito? Sabi na Matthew 6:33, unahin nyo mga bagay na makalangit at lahat po ng mga bagay ay idaragdag sa inyo. Ibig sabihin, lahat. Wala man sinabing ito lang yung bagay na ilalahat. Na ibibigay sa iyo. Sabi niya, lahat po, lahat ng bagay. Lahat ng kailangan mo, provided na po ni Jesus. Sabi po niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, lahat po talaga. Wala po siyang sinabi. Lahat, wala po tayong hanapin pag na kay Lord tayo Tapos, ang sabi ng Mark 11:22, sumampalataya ka. Ibig sabihin, lahat ng sinabi mo at hiningi mo, sinabi mo sa Lord, sinampalatayanan mo na tinanggap mo na. Kaya purihin ang Panginoon. Ito lang po yung may share ko sa bawat isa sa atin na mabuhay po tayo sa pananampalataya. Dahil ang walang pananampalataya ay hindi po kinalulugdan ng Panginoon. At kapag hindi po nalulugod ang Panginoon, hindi po niya tayo sasamahan. Kasi hindi po, wala po siyang kaluguran di po ba? So para malugod po ang Panginoon sa atin, sabi niya, unahin po natin siya palagi sa lahat ng ating gagawin. Lagi po siyang una. Amen. So purihin po ang Panginoon. Nawa po'y nakatulong po sa ating lahat yung salitang ito. Ito po'y galing po sa Biblia. Hindi po ako nagsasalita na sinasabi ko lang, haka-haka lang. Binabasa po natin sa Bible. So tao po ay magkakamali. Ngunit ang Diyos at ang kanyang salita ay hindi po magkakamali kahit kailan. Kaya purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Manalangin po tayo sa mga nanunood, makakapanood nitong video na ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa nanunood nito. Purihin ang Panginoon. Lahat ng nakaview nito, diniklara ko po ang pagpapala, pagbabago, at pag-touch mo, Holy Spirit, sa kanilang puso upang ma-absorb po nila ang inyong mga salita at itong salita mo na kanilang napakinggan ay tumatagos po sa kanilang puso at maging dahilan ng pagbabago ng kanilang buong katauhan at pamumuhay katulad ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Ang pagpapala po sa mga nakaka-views nito ay dinideklara ko po ang provision, protection at promotion sa bawat nakanood nito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Thank you Lord. God bless po sa ating lahat.